So ayan mga kabutingting, ito na yung home service natin sa araw na ito, pangatlong home service. So yan, kung napapansin nyo ay naka-open na siya yung takip. At salamat din pala kay Sir Norman Bandibas, tama ba sir? Yan, sa kanyang tiwala. So wag na tayo magpakimik-kimi nito. At kung napansin nyo mga kabutingting ay putol-putol na rin yan. At ako ang nagputol-putol niyan. So pag mga ganito, diretsuhan na to mga kabutingting para mabilis lang. Ila-live ko sana to para wala nang edit-edit. Kaso parang kinakabahan ako. Parang may masamang mangyayari. So pag mga ganito mga kabutingting, kung napapansin nyo ay pinutol-putol ko na. Ito kasi kaya ko siya pinutol-putol dahil hindi pa naman kasi kami nagkausap ni Sir na kung gusto niya bang kung gusto niya ba na kung papayag ba siya na i-manual, kasi ako naman ay inaamin ko sa kanya na ako ay hindi talaga board technician. At siguro ay alam niya naman siguro dahil sabi nga niya, naikwento niya sa akin na nanonood daw din daw siya sa mga upload kong video. So siguro ay alam niya na kung ano gagawin ko siguro nito. So kung napansin nyo, kaya doon ko siya pinutol-putol, hindi dito, kasi ay gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi pa kami nagkausap. So dito ako nagputol-putol. Pagka mag-convert tayo ng automatic na washing machine mga kabutingting, una lang natin gawin ay hanapin lang natin yung dalawang linya sa capacitor. So ang dalawang linya sa capacitor, ito yung dilaw at saka pula. Tsaka para makikita nyo, so ito yung capacitor, kung nakikita nyo, dilaw at saka pula. So yan yun lagi ang unahin nyo sa pagtingin sa kulay. So bago tayo mag wirings nito, ito muna gawin nyo, kasi hindi nyo naman makukonvert ito sa manual kung hindi siya magiging okay lahat. So ito mga kabutingting, ang capacitor din pala nito ay 10 UF. Papakita ko na lang sa inyo mamaya. So dahil yung capacitor na sa taas, gagamit muna tayo ng ibang capacitor. Ito ay akin dahil nandoon lang naman yung capacitor. So itong linya sa capacitor ilagay lang natin sa dilaw at saka pula, kasi gaya nga ng sinabi ko, hindi nyo ito may convert kung may problema yung motor. Lalaki ang gastos kung sakali mang may problema yung motor. At nakabit na natin. So itong kulay violet at saka kulay puti, ito naman yung linya sa drain motor. Kaya ko nasabing linya yan sa drain motor. Ito na lang pala tandaan para mabilis. Ayan hindi siya nakabalot. Ito namang green na may dilaw, ayan naman yung body ground. So ibig sabihin, ito yung linya sa drain motor, yung violet tsaka kulay puti. So pag magrekta muna tayo para maintindihan nyo, kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, ay hindi nyo to mako-convert sa pag hindi okay lahat. Halimbawa yung motor at saka drain motor. So yung isang linya sa power cord, ito yung power cord, kasi yung hindi na natin yung tinanggal yung power cord. So ayan, kung itong isang linya sa power cord ay kinabit ko lang dito sa common, ito yung papuntang motor at ito yung reverse, yung pula at dilaw. So ganito lang muna gawin natin. Saksak lang natin yung power cord kasi wala pa naman doon timer. So ito ay nakarekta muna. So may maririnig nyo lang kasi wala naman akong taga video. Maririnig nyo lang kung gagana ba or hindi. Yan, kung naririnig nyo ay yan, pulsator lang ang nyan. Yan. So magkabilaan ay okay. So sunod naman ninyong gawin ay kailangan dalawa kayo nito para makita nyo kung alin ang gumagana sa spin, yung mag-spin siya. So itong dalawang linya na bakante, dahil wala pa namang mga switch, so irerekta lang natin. Itong kulay puti or yung kulay violet, pwede natin isama dito sa common. Kahit saan dito, sa puti at violet. So dito na lang tayo sa puti, pwede naman ding violet.
Magulo ah. So ayan, para magiging safety, lagyan nyo lang ng close in wire connector. O ito yung tinatawag ko dati na umbrella clip. Tapos yung isang linya naman sa power cord, ikabit mo lang dito sa isa pang linya sa drain motor. Ito yung violet. Yan. So ito, wag nyo nalagyan ng close in wire connector kasi hahanapin nyo kung alin yung spin. Ito gaganyan nyo lang. Kailangan hindi mo to mahawakan sa kamay. Medyo delikado nga lang tong pamamaraan na ganito. Pero ako naman ay medyo sanay na. So isasaksak ko lang dito yung power cord. May maririnig kayo dyan, nahihila. Yun yung drain motor, hindi nga lang makita dahil nandoon sa ilalim. Ayan, kung narinig nyo may lumalagatak, so ibig sabihin ay hinila na yung drain motor nun. So hahanapin mo lang yung dito, kahit saan mo naman to itatap, ay hahanapin mo naman yung spin. Maririnig nyo, gagana siya. Pero ito ay pinasilip ko na to kay sir kanina. Itong pula na to ay hindi ito para sa spin, ito ay pulsator lang ang iikot. So ililipat mo lang ito sa dilaw. Yan yung spin, iba siya yung tunog. At kung nakikita nyo ay umuuga-uga, yun nga lang hindi makita sa video. Ayan umuuga-uga. Yan, ulitin lang natin. Tap ko lang dito sa dilaw. Yan. So kung naririnig nyo o nakikita nyo ay umuuga-uga. Pero kung ililipat ko naman dito sa kabila, sa pula, patigilin muna natin. Hindi yan siya uuga kasi pulsator lang iikot nun. Tagal naman. Tagal huminto. Pahintuin muna natin para makita nyo lang na hindi talaga siya uuga. So ayan, huminto na. So ayan, tap lang natin sa pula. Kung makikita nyo, hindi yan siya uuga kasi spin lang na pulsator lang iikot nito. Ayan diba? Hindi umuga kasi pulsator lang umiikot. So ayan, ay kailangan matandaan ka kung alin dito yung dapat mo ikabit nandoon na sa taas. So tapos na yun dito. So ibig sabihin, pag umandar yung spin motor, kahit diretsuhin mo na yung spin motor, hindi ka na dito sa para sa washing, kahit diretso ka na sa spin ay para mas mabilis. Pero inisa-isa ko na lang para maintindihan nyo. Pwede ko namang diretsuhin. So kailangan matandaan ka. So ito ay babalik ko lang. Kung napapansin nyo, marami siyang wire dito. Yan. So ang gagawin lang natin dito ay ang lalabas doon sa taas 4 or 5. Magiging 4 or 5 lang ang magiging lalabas doon kasi gusto ng may-ari din na magkarga siya ng tubig na hindi na kailangan dadaan sa hose. Gusto niya ay di-switch. So magtatatlong switch tayo ngayon mga kabutingting. Kalimitan ng sa upload ko ay 2 lang, pero ngayon ay gagawin nating 3 para dito sa tubig. So ito ay isasauli ko lang at hindi ko na videohan para hindi masyadong humaba itong video natin. So ayan mga kabutingting, bali na pag-connect ko na at ipapaliwanag ko na lang para mas mabilis at hindi ko na ipinakita sa inyo pag-connect kasi kung ipapakita ko pa sa inyo matatagalan tayo dahil tingnan nyo naman yung natanggal na wire di ba, napakarami. So malilito ka niyan kung nandito lahat yan. So gaya nga ng sinabi ko kanina, ang wire na mapupunta rito sa taas ay ilan na lang to, bilangin natin 2. So 5 na lang. Huwag nyo na intindihin yung body ground. Yan, ito na lang 5. So ibabaybayin natin ito dahil gusto ni sir na nakakabit pa rin yung tubig para hindi na sila ng hose or magbuhos-buhos pa. So ito ay nakakabit ito sa isang linya sa power cord. Yan, dito muna tayo. Ito ay nakakabit ito dito sa isang linya sa power cord. Ito yung kulay gray. Yan, ito naman yung linya sa power cord. White tsaka itim. Puti or itim. Yan, ito. So ito ay naka-automatic na yan na
kabit doon sa common sa baba. So at ito itong isang linya dito para dito sa solenoid ang tawag yata dito kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi naman ako nag-aral. So ito ay solenoid kung hindi ako nagkakamali. Kung napapansin nyo, dalawang connection yan, isang violet at saka isang orange. So ito ay sinabi ko na nakakabit yan dito sa isang linya sa power cord. Ito yung puti na kinabitan ko lang ng gray. So ito yon. Ayan, so ito yon. So kung napapansin nyo, apat ang nakalagay. Yung isa nito ay power cord, papaliwanag ko lang. Ito ay power cord, itong kulay gray. At itong isang kulay gray, ayan yung common galing sa motor. At itong isang puti ay galing sa drain motor. At itong kulay violet ay ito yung dito sa para sa solenoid. Yan. So ayan ay siguro nakuha nyo. So dito naman ay wala namang pinagkaiba sa reverse, yung dilaw at saka pula. Automatic sa reverse yan. At itong sa kasi at itong violet, ito yung isang linya galing sa drain motor, kasi dalawang linya sa drain motor. Itong puti tsaka itong violet. So yung violet na yan ay nilagyan ko lang din ng violet. Papunta yan doon sa taas. So dito ay tapos na ang pagpapaliwanag. So ito ay ayusin lang natin para hindi siya kalat. At lalagyan natin ng cable tie. Pwedeng balutin, pwedeng hindi. Ito naman ay naka close end wire connector or umbrella clip. So pwede natin yang hindi siya balutin. Pero kung gusto mo naman na mas safety, so balutin mo na lang. Yan, lagyan lang natin ng close end, cable tie yan. So ayan, ito na yung cable tie. So tali lang natin yan. Sana ay nakuha nyo yung pag-wirings dito. Kasi ito medyo nakakalito to, kasi pinasama sa may-ari yung pagkarga ng tubig. So itong mga to, mga nakalambitin, ay mamaya mapapaliwanag ko rin sa inyo yan. So dahil tapos na tayo dito, so pwede na natin takpan yan para doon naman tayo sa taas mamaya. So yung pagtakip hindi ko na ipapakita para mabilis lang. So ayan, bali nakatakip na mga kabutingting. So sunod naman natin gawin ay magbubutas muna tayo dito para sa timer at para sa tatlong switch sa on off. So ito yun. Yung isa nandito kay sir, dalawa lang kasi ang binili ko. Kasi kanina ay hindi namin napag-usapan kung gusto niya bang isali yung para sa pagkarga ng tubig. So continue ko mamaya sa pag-wirings na. Dito sa pagbubutas hindi ko na ibabahagi sa inyo dahil napakadali lang naman. So ang bago kayo magbutas doon sa lagayan ng timer, tansyahin nyo na lang na wala siyang tatamaan para wala ka nang babaguhin dito or wala ka nang sisirain dito. So yun lang ang maipapayo ko. So continue ko mamaya pag nag-wirings na tayo. So ayan mga kabutingting, kung nakita nyo ay naikabit ko na yung timer. Ito naman ay madali lang, kaya minsan ay hindi ko na ito sa inyo binabahagi. Ito lang, ngayon ko lang to i-share sa inyo. Pag naglagay kayo ng nito para hindi siguradong hindi siya para dire-diretso yung ikot ng timer, ito gawin nyo. Lagyan nyo ng lagyan nyo nito. Yan, ngayon ko lang to ibinahagi sa inyo. Ayan, itong ano na yan, para yung pag-ikot ng timer ay hindi siya gagalaw-galaw. Ayan, kung kita nyo, ito puti lang din kasi. Ayan ayan, kita naman ayan, kita naman. Pero yung isa ay wala na, dahil yung spin timer ano lang yan, napakalambot lang ikutin, kaya hindi mo na siya kailangang lagyan ng kaparehas nito. At saka pag nagtornilyo kayo, kailangan hindi ito maluwag para hindi pa rin gagalaw-galaw. Katulad yan, kahit anong gaganunin mo siya, hindi siya gagalaw-galaw. So ngayon ay magwa-wirings na tayo. At may kaibahan ito sa mga ina-upload ko na nauna. Ito ay tatlong switch kung nakikita nyo.
Itong switch na to ay para ito sa wash timer, at itong switch na to para sa pagkarga ng tubig, at itong switch na to ay para naman ito sa spin timer. So wirings na tayo. Una lang nating ikabit ay yung isang linya sa power cord. So ito yung linya sa power cord, yung dalawa. Ito yung dalawa na to na power cord. Itong gray na to ay nakakunik na yan doon sa mga isang linya sa wash motor, isang linya dito para sa pagkarga ng tubig, at isang linya sa drain motor. So ito yung bali line 1 yung pinagkabitan ng sa motor. Itong gagawin nating line 2. So itong line 2 na ito, kakabit lang natin ito sa tatlong switch. Yan. Isa, dalawa, tatlo. So kung saan malapit ito, kahit saan naman ay pwede. So nakaganyan yan. So ito naman ay kahit saan mo ito una, pwedeng dito sa kabila. So dito na lang tayo maguna. Yan. Pasok lang natin. So lagyan lang natin ng allowance para mamaya hindi siya mailahila. Mga ganyan siguro. Ayan, mga ganyan. So ang gagawin nyo dyan ay pwede nyong putulin, pwede ring hindi. Ako babalatan ko lang ito. Ay naputol. So putulin na lang natin, naputol na eh. Ngayon naman ay pagsama natin ito kasi naputol eh. Yan. Ngayon, kung nakikita nyo yung dalawang tornilyo, o yan yung dalawang terminal para pag i-switch mo, mag-on siya, mag-contact siya, pag i-off mo naman siya ay mag-lose contact. So kahit saan dito, pwede. Pero ako, dito ako sa baba, ito, nasa daliri ko ito. So ayan, ay kakabit ko lang. So ayan mga kabutingting, bali naikabit ko na. Yan, kung nakikita nyo. So ngayon, ito ipapasok lang din natin ulit ito. Ngayon, yung black pa rin. Kabit naman natin ito sa isang switch. Yan, dito. Tapos pagkatapos dito, kabit naman natin ito ulit dito. Yan. So, continue ko mamaya pag nakabit ko na. Para lang hindi humaba yung video natin. So ayan mga kabutingting, bali yung line to ay naikabit ko na sa lahat ng switch. At kung may napansin kayo mga kabutingting, mayroon na siyang kulay pula. Ayan Kasi dinugtungan ko na lang siya ng pula kasi medyo alanganin na siya dito kung puputol-putulin ko pa. So kaya yung pula ay nag-jumper na lang ako dito. Yan, sa kulay black para ma-supplyan ng kuryente itong switch na to. So itong wire na to ay hanggang dito lang sa switch para sa spin timer. So ayan, ay pinutol ko na. So sunod natin gawin dyan ay dito naman tayo sa wash timer. So una lang natin gawin, kung napapansin nyo, yung kulay puti ay may wire na siya yung mga timer. Nilagyan ko na siya para magpapaliwanag na lang ako sa inyo kahit walang kasalanan. So ngayon, itong puti na to, ayan yung para sa common dito sa timer. So ikakabit lang natin yan sa switch at ipasok lang natin dito sa butas. Yan. So ito na yon. So ngayon, itong puti na to, yung wire na to ay dito na natin ilagay sa isang tornilyo na to sa kabilang kabilang terminal. So ayan, ay kakabit ko lang ito. So ayan, nakabit ko na mga kabutingting. Sunod naman
ay kakabit natin para sa supply ng tubig, switch sa tubig, ay itong isang linya sa yan, dito sa solenoid. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay solenoid ang tawag dito, kung hindi ako nagkakamali ha. So kung natandaan nyo kanina, yung isang linya, ito yung kulay violet ay nakakabit na doon sa isang linya sa power cord. Yun yung apat na wire, isang linya sa power cord, isang linya sa motor, at isang linya sa drain motor, at isang linya para dito sa solenoid. So yun ay apat. So itong isang linya, dahil gusto ng may-ari nga na mayroon pa rin magkarga ng tubig, so ito ay dinugtungan ko lang. Kung napansin nyo, may dugtong na pero kulay orange pa rin para hindi kayo malito. So ay ito naman ay kakabit lang natin dito sa switch, sa gitnang switch. So ipasok mo lang yan. Sunod, ilagay mo naman dito sa ito, sa may tornilyo sa kabilang terminal. So ayan, ay hindi ko na rin videohan para mabilis lang. So ayan, bali na ilagay ko na, naikabit ko na mga kabutingting yung kulay orange galing dito sa solenoid. So ngayon naman ay dito naman tayo sa spin. Pwede rin dito sa reverse, sa kulay dilaw at saka pula. Kung natandaan nyo kanina, nung nirekta ko, ay ang spin noon ay kulay dilaw. So ganito na lang, para hinahabaan ko siya para pwede mo siyang mas malapit dito sa kapasitor. Yan. So ang gagawin natin dyan ay yung dilaw lang ha, putulin lang natin, masyadong mahaba na rin. Yan, putulin natin tapos babalatan natin. Ngayon naman, dito sa spin timer, kung napapansin nyo, ay may dalawang wire. So kahit saan dito ay pwede nating ipagsama dito sa dilaw. So gawin na lang nating kulay pula o kahit kulay gray, kahit naman kahit anong kulay ay pwede naman. Ngayon, pagsama na lang natin yan. Yan. So, dahil sinabi ko kanina na ang dryer ay kulay dilaw, so itong ipinagsama natin na wire na galing sa reverse sa timer at saka sa isang linya sa spin timer, so kabit lang natin dito. So, bagbabalat lang tayo dyan. Yan, nabalatan na, hindi ko na lang nilakihan. Sunod, pulupot natin ito. Yan. Sunod, lagyan natin ng electrical tape. Yung paglagay ng electrical tape, hindi ko na ipapakita. Grabe naman, bilis, dali lang lagyan ng electrical tape yan. Sa 3M gihapon na gihapon. So ayan mga kabutingting, bali nalagyan ko na ng electrical tape. At sana ay hindi kayo nalito. Itong isang linya sa spin timer at yung isang linya sa galing sa drain motor. So ito yung violet. So ngayon pagsama lang natin ulit din yan. Kahit itudo na natin yan. So ngayon ay babalatan lang natin yung wire. So ayan, napagsama na. Ito naman ay kakabit naman natin ito sa isang switch. Dito sa switch para sa spin. So pasok mo lang sa butas, dahil may butas naman yan. So ikabit mo naman dito sa kabilang terminal. Yan, dito sa may tornilyo. So yung pagkabit niyan, hindi ko na rin ipapakita. Pasensya na po para mabilis lang. So ayan, bali naikabit ko na. Siguro hindi naman siguro kayo nalito, ano? Ako nalito eh. So sana ay meron kayong kunting natutunan dito sa tatlong ikinabit natin na switch. At hindi ko na ipapaliwanag kung bakit switch yung ikinabit ko, dahil
ipinaliwanag ko na yan sa mga nauuna kong video. So pwede nyo yung bisitahin kung bakit itong switch, simpleng switch lang ang ikinakabit ko, hindi yung toggle switch. So ngayon, dahil tapos na tayo mag-wirings, ay hindi pa pala tayo tapos mag-wirings. Mayroon pang isang nakalambitin. Ayan, yung pula. Muntik ko na makalimutan. Hindi sana pag ikutin mo yung wash timer nun, isang way lang yun. So itong pula na to, kabit mo lang din to sa isang pula na to. Galing yan sa sa kapasitor, kung nakikita nyo. At naalala ko lang ay sinabi ko kanina, ang kapasitor na itong ang ginamit nito ay 10 UF microfarad ang kinabit. So ipapakita ko sa inyo na 10 UF ang ikinabit. Saan na ba yung 10 UF? Ayan, nasa kuko ko. Ayan, kitang kita naman yata. Ayan, kitang kita. So ayan ay kakabit lang natin yung pula na to dito. So the same time lang din sa ginawa natin dito ang gagawin ko. Putulin lang natin, babalatan natin yung dulo, tapos babalatan din natin ito. Ayan, balatan lang, ganyan lang. Tapos pulupot natin. Kung napansin nyo, sa mga nauuna kong video ay hindi ako gumagamit ng electrical tape. Ngayon kasi naubusan ako ng tube, yung ginagamit ko lagi na galing sa electric pan. Puro gawa ko kasi halos ngayong itong mga nakaraang linggo ay puro washing machine. At kung mayroon naman akong maayos na electric pan ay kalimitan ay nagagawa ko. Kaya hindi ko na hihingi yung wire. Kaya electrical tape ang ginagamit ko ngayon. Pero ang gagawin nyo na lang ay kapalan nyo na lang. Wag nyo siyang tipirin sa electrical tape para naman safety rin yung may-ari. At yan, konting favor lang sa mga nakaabot dito sa video na ito, dito sa part na to. Sana po ay wag po natin kalimutan mag-like. Sa pag-like lang po ay masaya na po ako diyan. At syempre, kung bago ka dito sa aking munting channel ay pindutin mo na rin yung pag-subscribe diyan. Tapos pindutin mo na rin yung bell notification or yung kampana para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, ay siguro ay tapos na tayo sa pag-wirings. Yan. Sana ay mayroon kayong natutunan dito. Kung walang sasabog ha. Pero tingin ko naman ay walang sasabog diyan, uusok lang. So para sigurado tayo na hindi tayo nagkamali sa pag-wirings, off mo lang to. Off mo lang yan, off mo lang yung tatlong switch. So testirin lang natin. Pag may mag-buzzer diyan, ibig sabihin patay na, lagot na. Mali yung wirings. Pag may nag-buzzer or kahit may ma-reading tayo, ibig sabihin mali yung wirings pag ganoon. So ayusin lang natin itong tester natin na bigay ni Sir Roy ng Pasig. Yan, shout out sa Sir. On lang natin. Tapos select lang natin ito sa OL, sa sana all. So kukunin ko lang yung power cord. At ito yung power cord. So ilagay lang natin dyan. So walang nag-buzzer at wala din tayong nare-reading. Pero mayroon na tayong nare-reading. Kaso yan, hawakan ko na lang para makita nyo. Ayan. Pipindutin lang natin yung switch para sa tubig. Pag may mag-buzzer or mayroon tayong mare-reading na lalabas number, ibig sabihin good. O yan. Nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading. Patayin natin, mawawala. So dito naman tayo sa switch para sa spin timer. Mayroon itong mare-reading. O ayan. Kung magtatanong kayo kung bakit siya mayroong reading, kasi i-switch natin ito, yung isang linya sa drain motor
ay nakakabit na diretso yun doon sa isang linya sa line 1 sa power cord. At yung isa naman ay nakakabit dito sa ito. Ikinabit natin sa line 2 yung kulay violet. Pinagsama natin dito sa spin. Pero kung patayin natin to, wala na tayong ma-reading. Pero itong sa wash timer, pagka isi-switch mo ito, dapat wala tayong marireading. Kasi kung mayroon tayong marireading yan, ibig sabihin, sira yung wash timer natin. So, on lang natin. So, kung nakikita nyo, ay wala tayong na re-reading or hindi man lang siya nag-buzzer. So, ibig sabihin, good yung pag-wirings natin. So, tatakpan na lang natin itong mga switch niya. At siguro yung pagtakip niyan ay hindi ko na ipapakita. Para, ayan ay napakadali lang pagkabit. Continue ko mamaya pag nag-testing na tayo. At siguro yung wirings ay hindi ko na rin ipapakita. Basta yan ay ayusin ko naman yan. At andito naman yung may-ari sa likod. Ayan, pakita ko lang. Kaway-kaway naman sir. Ayan. So hindi ko na i-continue ko na lang mamaya pag mag-try na. So ngayon mga kabutingting ay itatry natin ang actual at may laman na siya. So dahil ito ay nakarekta na, so pwede rin natin itong i-on yung tubig. Yan, nakauna. So wala siyang tumagas dahil meron pa rin yan siyang switch at kailangan nating pindutin yung switch. Yan. At tingnan natin kung may tumagas ba. So ayan, kung nakikita nyo ay may tumagas. So antayin lang natin na dumami na yung tubig dito sa wash tub. At kailangan ito mga kabutingting dahil ito ay hindi na automatic. Ang gagawin nyo ay bantayan nyo. Baka mamaya ay iniwan nyo ay naglaro kayo ng tungit, umapaw na pala, ay yari yung motor. So kailangan nyong bantayan pagka pag nagkarga kayo ng tubig. So antayin lang natin na dumami yung tubig sa wash tub. So ayan mga kabutingting, bali marami na siyang tubig. So ang gagawin naman natin dyan, dahil marami nang laman yung tub, so patayin mo lang siya. Yan, switch off mo lang yung switch. At tingnan natin, wala na siyang tumagas. Sige sir, lagyan mo ng sabon. So dahil may sabon na, so pwede na natin itong pandarin o pagganahin. Una lang natin gawin, kahit saan dito, dahil ito naman ay para sa washing, ay pwedeng ito ang mauna, yung switch, yung wash timer, pwede ring itong switch. So ako naman ay pwede naman ito bago natin ito ikutin. So itutodo lang natin, pero ito ay hindi ko patapusin. Yan. So kayo na ang humusga kung mabilis ba o hindi. Medyo nadamihan mo nga yata ng tubig sir. Pero ayan ay okay lang. Ay testing lang naman. Dahil parang kumot. Ano yan sir? Kumot or... So ayan mga kabutingting. Bali... Ayan ay antayin lang natin na matapos. Dahil sinabunan. Kung wala lang sanang sabon ay pwede natin itong patayin sa switch. Sa halip na itong timer ang ikutin natin dahil bawal yan. So ito lang yung switch ang patayin natin. So antayin lang natin na matapos yung timer na siya yung kusa na mag-off. So ayan mga kabutingting, tapos na. So dahil tapos na, so gagawin nyo lang dyan, pwede itong i-off, pwede pa rin nakaganyan, wala siyang magiging problema. Pero mas maganda, i-off muna. Tapos drain mo lang siya. Yan, di-drain mo lang yung laman ng tubig. Switch mo lang, on mo lang tong switch. Tignan natin dito kung tatagas ba yung tubig. Yan, kung nakikita nyo ay tumatagas. Saan ba yung hose nito sir? Ayun. Bitin pala sir, bitin. So ayan, ay antayin lang natin na wala nang tumagas. So post ko muna. So ayan mga kabutingting, mahina na yung tagas ng tubig. So dito naman tayo. Yan mga kabutingting, dapat pag nag-ikot tayo nito sa spin timer, dapat naka-steady lang siyang naka-on para tumagas yung tubig. Kasi kung hindi yan siya
naka-off yan siya, hindi rin na-under yung tab. So dapat lagi yan siyang naka-on. So ngayon ay spin lang natin. Ito naman ay unang piga. So wag mo na lang siyang itudo. Ito ay 5 minutes at ito ay 10 minutes. So dito lang sa kahit itong tornilyo na lang ang palatandaan. Ito naman ay unang piga pa lang para ma-wash out yung sabon. So ikutin lang natin at tignan natin dito kung mag-spin ba. Ayan. So tingnan naman natin dito sa hose kung tumagas ba yung tubig. Baka mamaya ay hindi. So ayan, kung nakikita nyo ay tumagas. So antayin naman natin siya na maubos naman yung tubig dyan. So post ko ulit itong cellphone ko. So ayan mga kabutingting, nag-off na yung timer. So dahil na-spin na ito ay nasa inyo kung ilang beses nyo banlawan. So dahil na wash out na yung tubig nyan mga kabutingting, so para huminto agad, gawin mo na lang, pwede mo siyang i-off para huminto agad yung tab, yan. So kung nakikita nyo at share na lang ang pahawakan kasi kung medyo natuyo ba, ito ay hindi ko yan pinol. Ano masasabi mo, sir? Okay ra? So ito na lang, sir. Balik-balik lang naman, sir, dahil na-spin na to ng konti. So ang gagawin mo naman, magbanlaw ka na naman ito mga kabutingting. So pag nagbanlaw ka, i-off mo lang to yung switch sa switch para sa spin timer. Tapos balik ka na naman dito, maglalagay ka ng tubig. So balik ka na, pag naglagay ka ng tubig, yan, on mo lang yan siya, maglalagay na ng tubig yan. So pagka mayroon na siyang tubig, so dito ka naman siya, pag marami ng tubig, patayin mo ito. Tapos dito ka naman, on mo na naman siya, tapos off mo naman ito. Yan, pero i-on mo muna yan dahil wala pa naman tubig marami. So ganun lang siguro, sir. Kuha mo ba, sir? So yan mga kabutingting, dito ko na siguro tapusin ang video natin sa araw na ito. At nakatatlo tayong home service sa araw na ito, araw ng Martes. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, pwede ko bang hilingin yung pag-like at paki-share na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Sir, maraming salamat ulit. Sige, thank you.